Sa gitna ng masukal na agubatan ng sitio Pandayo, kung saan ang mga puno ay tila may mga matang nagmamasid at ang hangin ay laging amoy nabubulok na dahon, naninirahan ng isang lalaking nagngangalang Matyas. Noong unang panahon, si Matyas ang pinakamasayahing tao sa baryo. Ngunit ang tawa niya ay matagal nang nilamon ng katahimikan matapos paslangin ng kanyang asawa at 7 taong gulang na anak sa isang malupit at hindi maipaliwanag na paraan. Ang mga otoridad ay nagsabing ligaw na hayop ang umatake. Ngunit alam ni Matyas ang katotohanan. Nakita niya ang mga bakas ng kuko na hindi pag-aari ng aso o anumang hayop. At ang paraan ng pagkakahati ng mga katawan ay tila ginamitan ng talim na galing sa mismong katawan ng isang nilalang. Simula noon, ang tanging nagpapatibay sa kanya ay ang apoy ng paghihigante. Matapos ang 3 taon ng paghahanap, sa wakas ay nahanap ni Matyas ang kanyang pakay, si Gardo. Sa paningin ng marami, si Gardo ay isang tahimik na magsasaka sa kabilang bayan. Ngunit sa ilalim ng bilog na buwan, si Gardo ay nag-aanyong aswang. Isang nilalang na mas mabilis sa hangin at mas matalas ang pang-amoy kaysa sa anumang lobo. Gamit ang mga turo ng isang matandang albularyo, binihag ni Matyas si Gardo. Hindi ito naging madali. Kinailangan niya ng mga lubid na ibinabad sa langis ng nyog na may halong dinikdik na bawang, pilak na mga pako, at isang matandang dasal na nagpapahina sa mga kampon ng dilim. Ngayon, sa loob ng isang abandonadong bodega ng palay, nakagapo si Gardo sa isang selyadong silya, sugatan at hinahapo. "Gising na, Gardo," bulong ni Matyas. Ang boses niya ay tila kalansing ng bakal sa semento. Idinilat ni Gardo ang kanyang mga mata. Pula ang mga yon, kumikislap sa dilim. "Matyas, alam ko kung bakit ka narito. Pero hindi mo na mababago ang nangyari. Tandang-tanda ko pa rin ang linamnam ng dugo ng iyong mag-ina. Matamis, parang sopa sa panahon ng tag-ulan." Isang malakas na sampal ang itinugon ni Matyas. Hindi galit ang makikita sa mukha ni Matyas, kundi isang malamig na determinasyon. Sa harap nila ay may isang mesa. Nakahain doon ng isang malaking kaldero na umuusok pa ang laman at isang plato ng kanin. "Gutom ka na siguro," sabi ni Matyas. "Balita ko, ang mga katulad niyo ay hindi nabubusog hanggat hindi laman ng tao ang kinakain. Ngayon, pagbibigyan kita." Kumuha si Matyas ng isang mangkok at sinalok ang laman ng kaldero. Ang amoy noon ay kakaiba. Malansa na may halong matapang na mga pampalasa. Inilapit niya yun sa bibig ni Gardo. "Ayoko," pagmamatigas ni Gardo. Bagaman ang kanyang sikmura ay kusang kumukulo sa amoy ng karne. "Kumain ka," utos ni Matyas. "Dahil ito ang huling pagkakataon na makakatikim ka ng laman." Gamit ang isang kutsilyo, pinuwersa ni Matyas na ibuka ang bibig ni Gardo. Isinubo niya ang isang malaking piraso ng karne. Sa simula, dumaan ang isang kislap ng sarap sa mga mata ni Gardo. Bilang aswang, ang hilaw o lutong laman na ay biyaya. Ngunit nang malunok niya yun, biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Nagsimula siyang mabulunan. Ano to? Ano to?" Hirap na tanong ni Gardo. Nagsimulang mangati ang kanyang lalamunan.
Parang may mga bubog na gumagapang sa kanyang bituka. Ngumiti si Matias, isang ngiting walang buhay. Alam ko kung papaano nyo pinapatay ang inyong mga biktima. Kinakain nyo sila habang buhay pa. Nararamdaman nila ang bawat kagat. Ngayon, ang kinakain mo ay ang sarili mong kauri. Napatigil si Gardo. Ang aswang ay may isang mahigpit na sumpa. Ang pagkain ng laman ng sariling kauri o ang pagkain ng maruming alay ay nagdudulot ng unti-unting pagkaagnas ng kanilang kapangyarihan mula sa loob palabas. Hindi lang yan, dagdag pa ni Matias. Ang karning yan ay niluto ko sa katas ng kalamansi. Maraming bawang at dinikdik na buntot pagi. Pinakuluan ko yan sa loob ng 7 oras hanggang sa ang bawat hibla ng karne ay maging lason para sa'yo. Nagsimulang sumigaw si Gardo. Ang kanyang balat ay nagsimulang mangitim at bumukol. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay tila gustong pumutok. Patayin mo na lang ako, Matias! Tapusin mo na ako! Pagmamakaawa ng aswang. Masyadong matamis ang mamatay lang, Gardo, sagot ni Matias habang patuloy na isinusubo ang karne sa bibig ng nilalang. Gusto kong maramdaman mo ang gutom na hindi napapawi, ang sakit na hindi natatapos. Gusto kong malaman mo ang pakiramdam ng isang ama na pinapanood na kinakain ng kanyang mag-ina pero wala siyang magawa. Ipinilit ni Matias ang huling bahagi ng pagkain. Sa bawat subo, lalong nagiging halimaw ang anyo ni Gardo. Hindi dahil sa kapangyarihan, kundi dahil sa pagkabulok. Ang kanyang mga kuko ay nalagas. Ang kanyang buhok ay nangalaglag. At ang kanyang mga mata ay naging puti. Lumipas ang mga oras. Ang bodega ay napuno ng halinghing ng isang nilalang na hindi na tao at hindi na rin ganap na aswang. Nakaupo lang si Matias sa tapat niya. Pinapanood ang bawat paghihirap nito. Ngunit sa kalagitnaan ng gabi, napansin ni Matias ang kanyang sariling refleksyon sa isang lumang salamin sa dingding. Ang kanyang mga mata ay kasing dilim na rin ng kay Gardo. Ang kanyang mga kamay ay puno ng dugo at dumi. Napagtanto niya na sa kanyang paghahangad na parusahan ng halimaw, naging mas halimaw pa siya rito. Kinuha ni Matias ang isang botelya ng langis. Ibinuhos yun sa paligid ni Gardo at sa buong bodega. Kumuha siya ng isang posporo. Sana, sa kabilang buhay, hindi na tayo muling magkita. Dahil kapag nagkita tayo roon, papatayin pa rin kita. Bulong ni Matias. Initya niya ang may sinding palito sa tuyong dayami. Sa isang iglap, nilamon ng apoy ang bodega. Ang mga sigaw ni Gardo ay tuluyang nalunod sa lagaslas ng apoy. Lumabas si Matias sa bodega habang ang apoy ay nagpapaliwanag sa madilim na langit. Hindi siya lumingon. Naglakad siya palayo. Hindi alam kung saan tutungo. Ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi pa rin nawawala. Ngunit ang apoy ng paghihigante ay napalitan na ng abo. Sa huli, ang kwento ni Matias ay hindi tungkol sa tagumpay. Ito ay tungkol sa katotohanan na ang paghihigante ay isang piging kung saan ang nagluluto at pinapakain ay parehong nakararamdam ng matinding sakit at kalungkutan.